Nako, eto na po mga kaubayan, shocking 'to, umamin na. Nako po, may side chicks si Jewel Villanueva. Nako, nakarma na mga kaubayan. Yan po ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin to, si Soto mga kababayan. No? Si Senate President Pro Tempore. O yan, Senate President na naman po, pero pro tempore, si Senator Vicente Soto III. May banat po kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero syempre, babanatan rin po natin siya. Pero eto muna yung sinabi niya mga kababayan. It's about time na wag nyo nang patulan ang mala telenobelang mga ingay na wala namang mararating. Sabi niya po waste of airtime. Aray ko po mga kababayan ito na ang masasabi natin dito kay Senator Soto, no? Nung kasagsagan po na binabanatan ninyo, okay? Si Senator Alan Cayetano, si Senator Rodante Marcoleta at yung mga Cayetano Black Senators, di ba? Araw-araw niyong binabanatan bago po nagpalit ng liderato, no? Nasabi niyo bang wag nang patulan ang mala telenobelang mga ingay, mga kababayan? Alam mo, Senator Soto, panapanahon lang yan, no? Ngayon ang panahon na kayo naman ang dapat banatan, mga kababayan. Babanat at babanat kami sa inyo. Huwag niyong sabihin hindi na kayo pwedeng banatan kasi kayo na ang nasa kayo na naman ang nasa liderato. No. Sabi nga po ni Senator Alan Cayetano, kung matatandaan niyo po, sabi niya po nasa inyo man ang kapangyarihan or nasa inyo ang kapangyarihan, nasa amin naman ang katotohanan. Yan po ang ating laging tatandaan mga kababayan. No? Kaya itong sinasabing waste of airtime, bakit tinatamaan ka lang sa mga sinasabi ni Senator Alan Cayetano? Sinasabi ni Senator Alan Cayetano na kayo po ay tuta ng Malacanang. Diba? Where in fact, totoo naman. No? Kasi gumagalaw kayo base sa kumpas ng palasyo. Yan po ang totoo. Diba? Whether we like it or not, yan po ang totoo. Kaya malamang sa malamang, tinamaan sa mga sinasabi ni Senator Cayetano itong si Soto mga kababayan. Kaya eto, nasasaktan at tila bang walang nangyari sa nakaraan mga karbi natin na kung saan sila ang bumabanat at ang binabanatan nila ay ang Cayetano Black Senators. Ngayong sila na po ang nasa liderato, gusto naman niya, itigil na. Sino ka para itigil ito? Diba? We have a so-called freedom of the press, freedom of expression mga kababayan. Kaya walang sino man, kahit presidente mga kababayan, hindi niya pwedeng pigilan na magsalita ang taong bayan. Lagi niyong isaksak yan sa kokote niyo, Soto, no? Para at least may guide kayo. Kahit man lang wala kayong legal background, at least meron naman po kayong guide, no? Alright. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Hindi lang po si Soto ang pumiyok, pati rin po itong si Lacson mga kababayan. Sabi naman po dito ni Lacson, aso, kasi tinawag nga silang aso Ayaw siguro nilang aso. Dapat Senator Cayetano, tinawag mo silang buwaya. Baka matanggap pa nila mga kababayan. Anyway, sabi niya dito, aso. I will never admit that. Pero siya. Pero daw si Cayetano, sabi niya, Kuya Ping ang tawag niya sa akin. Matagal na self-admission yata tawag dyan. Parang malapit ng bumigay. Sana hindi tuluyang mag-meltdown. What? Napaka-dirty minded naman ni Soto mga kababayan. You know what? Bilang isang Pilipino, nasa kultura na po natin na tawagin ang matanda sa atin na kuya. Di ba?
So, what are you trying to imply, Cayetano? Ha? Na nababakla sa'yo si Cayetano? Diyos por santo mga kababayan. Ha? Kakaiba mag-isip ang aaso, ang buhaya. Di ba? Sa bagay, ang pag-iisip po ni Lacson mga kababayan ay hindi pangkaraniwang tao. Kundi pangkaraniwang mga buhaya ito mga kababayan. Aray ko po. Alangan naman tawagin kang ate. Di ba? Lacson. Gusto mo bang tawagin kang ate? Sabihin mo lang kay Cayetano at baka pwede kang tawaging ate. Ayaw mo ba yatang magpatawag na kuya? Di ba? Anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan, no? Kapag ito yung kaibigan mong lulusot at lulusot kahit yung pilosopo ba? Di ba? Pag wala na siyang rason, kumbaga kung sa lohika, no, sa logic, kung wala na siyang irarason logically, sa pagpipilosopo niya dadaanin yung kanyang sagot mga kababayan. Eh di tawagin na lang namin kayong Ate Lacson. Gusto ba yun? Ayaw mo bang tawagin kang Kuya Ping? Ate Ping na lang, pwede. Ay nako, ano pong masasabi nyo dyan mga kababayan? Just comment down below at ito. Bago po natin i-play yung video, ito mga kababayan, no? Si La Union Representative Paulo Ortega V. Aminadong malakas ang defense team ni VP Sara. Sabi niya po dito mga kababayan, magaling at malakas din ang defense team. Umamin na rin ng hinayupak mga kababayan. Alam mo, Paulo Ortega, ako hindi naman po tayo magaling sa mga batas-batas, no? Pero eto ang opinion ko dyan. Nagiging malakas at magaling lang ang depensa sa kaso mga kababayan kung mahina ang ebidensya. Di ba? Kasi kahit anong lakas, kahit anong galing ng depensa, kung ang ebidensya ng prosecutor, di ba, ay very solid mga kababayan, you will not appreciate yung mga galing nila, yung lakas nila ng depensa. Hindi mo ma-appreciate yan kapag malakas ang ebidensya. This only, mga kababayan, no, justify na yung kanilang mga ebidensya ay mahina. Di ba? Aminin nyo na kasi. Ortega, aminin nyo na. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Bonsai, patawa. Mainit nga ang ulo ni Kapunan noong nakaraan. Oo. Sabi dito niya, mismo, di kayo tatagos din. Sabi po ni Hisuka, si Hisuka. Sabi naman po ni Jerry, magaling at malakas, walang din. Tapos drama ng Senate, kayo naman mga kongs. Malakas ang tama, ngayon niya na lang nalaman. Ngayon niya lang nalaman. Paano lalakas ang ano ni ito Bibigyan natin sila ng example kung bakit mahinang-mahina ang kanilang ebidensya at mga witness. Ito ba naman ang kunin ninyo? Ayan, no? Trillanes haharap bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Which is not surprising, mga kababayan. Di ba? Hindi na tayo na-surprise dito po sa kanilang pakawala. Alright? Kasi before pa man, kay President Duterte pa, grabe na itong taong ito magsinungaling, di ba? Yung bank account nga yan, yung bank account issue na yan, dati pa yan mga kababayan, pinipick up lang nila ngayon. Because what? Nasa kanila nga ang kapangyarihan. Pero, nasa atin naman po ang katotohanan. Yan ba ang magpapanalo sa inyo? Si Trillanes ang magpapanalo sa inyo? Sabihin pa natin, okay. Sabihin pa natin, nanalo sila dahil kay Trillanes. But the question is, naniniwala ba ang taong bayan kay Trillanes? Yun ang question mga kababayan na dapat sagutin. Diba? Kasi tingnan nyo sa sarili niyang lugar, hindi na naniniwala yung mga tao kay Trillanes. Tayo pa kaya? Ikaw pa kaya? Ang naniniwala lang kay Trillanes mga kababayan ay yung mga ginagamit siya. Yung mga manggagamit. Okay? Kaya kung ako, sa bagay, si Trillanes, very rin siya ngayon . Kumbaga, proud siya ngayon kasi gamit na gamit siya ng administrasyong ito.
no? Ano pa, talagang masayang-masaya ngayon si Trillanes, mga kababayan. Ibiruin mo kung dati patago niyang, hindi siya lantaran na kalaban sa Duterte. Di ba? Di ba sa post-post lang. Ngayon pa kaya na kahit saan siya magpunta, may media na nakasunod sa kanya. Lahat ng sasabihin niya ay parang totoo na sa pag-pick up ng mga media, mga mainstream media. Pero tayong mga Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi po tayo naniniwala dyan. Alright? Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto nga mga kababayan, pasadahan na po natin yung video, no? Patungkol po dito kay Joel Villanueva. My side chicks. Gaya pala ito kay Tulfo. Si Erwin Tulfo, marami ring babae no? Eto, pakinggan po natin ang balitang ito mga kababayan. Pasok Pareha pala silang mga pareha ng bisyo. Mahilig sa chicks. Sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Patay! Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Naku! Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Grabe! Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Wow! Hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat Yan, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka ng magpaliwanag. Ngayon. ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva. The name that you cannot, that they cannot be mentioned. Sige nga, i-mention mo nga yung side chick mo. Kung ma-mention mo ba? Si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang Pero sa side chick mo, dawit ka rin dito. Hindi, nagtatanong lang tayo pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng Sana balikan to ni no? Sana itong mga sinasabi niya dito sa mga past interview, sa mga past videos ni Villanueva, no? Sana balikan niya ito. Tapos sabihin niya ngayon. Diba? Sabihin niya ngayon ito dahil dito sa pagkakasabi natin sa name that cannot be mentioned, no? Ay na-mention natin kaya tayo nagkaganito. Sabihin mo ngayon, Senator Villanueva, para maniwala ang taong bayan that you are really sincere of what you are saying, no? Kasi, eto, nakakasuka na nga Diba yung iba nasusuka na dahil pag napapanood yung mga previous videos mo na lumalaban ka sa korupsyon and then right now, mga kaubayan, si Villanueva po ay ganito na. Diba? So, ang hirap lang tumingin sa sarili mo, di ba? Ang hirap tingnan ni Villanueva ngayon Pati ako nahihirapan sa kanya. Siguro ko hirap-hirap si Villanueva ngayon, mga kaubayan. Kasi yung karakter niya noon, kakaiba sa karakter niya ngayon. Aray ko po. tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at Ang ganda naman ni Corporal. Corporal, sumagot ka dito, Corporal, para matapos na itong issue na ito. Ha? Ano ba kayo? Ha? Totoo ba kayo ni Joel?
Nagtatanong ang taong bayan. May mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Yan ang sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Kung titingnan mo So yan mga kababayan, bistado na po itong si Senator Joel Villanueva. So kailangan niya ngayon magpaliwanag. Ano ito ngayon? 'Di ba? Ano itong lumalabas ngayon? Nauungkat na naman. 'Di ba? O ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like. Ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.